Masasabing isa sa pinakamalubhang suliranin ng ating mundo sa kasalukuyan ay ang climate change o pagbabago ng klima. Malaki ang kinalaman ng tao sa pag-iinit ng mundo. Marami kasi sa ating mga gawain ang nagbubugan ng greenhouse gases sa ating atmosfera. At ito ang siyang nagpapataas ng temperatura ng buong mundo. Ang iba't ibang uri ng greenhouse gases ay ang mga sumusunod. Carbon dioxide na nakukuha sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel at sa mga iba't ibang industriya. Ang methane ay nanggagaling sa pagsasaka o pagtatapon ng basura. Ang nitrous oxide naman ay galing sa pagsusunog, masinsin na pagsasaka, sa mga emisyon ng mga sasakyan at sa mga gawaing pang-industriya. Ang hydrofluorocarbons, perfluorocarbons at sulfur hexafluoride ay mula sa mga aerosols at industrial coolants. Karamihan ng greenhouse gases ay nakukuha sa labis na paggamit ng enerhiya, sa panonood ng telebisyon, sa paggamit ng aircon, hair dryer, microwave oven at iba pang appliances. At ang kuryenteng ginagamit nito ay nanggagaling sa mga planta na siya namang gumagamit ng coal at gasoline. Ang pagsunog ng coal at oil ang siyang nagdudulot ng greenhouse gases. Ang climate change ay maraming epekto, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Ito'y nagbubunga ng pagtaas ng mga panghingang sakit, mga nakakahawang sakit, at dami ng namamatay kaugnay ng panahon. Sa ating agrikultura, nagkakaroon ng pagbabago sa crop yields at pangangailangan ng patubig at sa pangkalahatang produktibo nito. Sa ating mga kagubatan, nagkakaroon din ng pagbabago sa pangheografiyang saklaw ng mga uri ng hayop at naaapektuhan ang kalusugang gubat at ang kanyang produktibo. Sa ating pinagkukunan ng tubig, malaki ang pagbabago sa kalidad at sa dami ng magagamit nito. At dahil sa climate change, nagkakaroon ng kompetisyon sa tubig. Sa industriya at enerhiya naman ay naapektuhan ng gusto ang pangangailangan at pagtustos nito. Ang isa pang matinding epekto ng climate change ay itinutungo sa mga coastal areas o baybaying lugar na siyang laganap sa Pilipinas. Ang ating bansa ay may iba't ibang likas na yaman na siyang nagbibigay ng kabuhayan at pagkain sa humigit kumulang na 64.7 milyong populasyon na mga taong nakatira sa tabing dagat. Kasabay sa mabilis na pagtaas ng pag-unlad o industrialization ay ang paglaki ng populasyon ng mga komunidad na ito. Ang pagbabago ng klima ay labis na nagbubunga ng malaking epekto sa kabuhayan ng maraming tao dito. Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, nagkaroon ng pagtaas ang kaibahan o difference ng global mean temperature. Noong 1860 ay negative 0.4 degrees Celsius na umabot sa 0.6 degrees Celsius noong taong 2000. Sa Pilipinas noong taong 1910, nasa 25.4 degrees Celsius ang temperatura, subalit umabot na din sa 26.2 degrees Celsius sa taong 2000. Sa pagkakasuri ni Professor Jose Villarin, isang eksperto ng pisika ng atmosfera mula sa Xavier University, malaki ang pagtaas ng dagat sa Pilipinas mula 1965 hanggang sa taong 2000. Ang dami ng bagyo at malakas na ulan ay ganun na rin ang pagtaas at pagdalas sa ating bansa. Isang matinding kaganapan ay ang mga super typhoons noong taon 2006. Ito ay ang Typhoon Paeng, Typhoon Reming, Typhoon Semyang at ang Typhoon Melene.
Ang pagkakaroon ng mas mainit na panahon ay may malaking epekto sa ating likas na pisikal at biological na sistema. Dahil dito, magkakaroon ng madalas at matinding El Niño Southern Oscillation na kababalaghan. Sa pagtaas ng dagat, magkakaroon ng erosion sa mga playa at tabing dagat. Magkakaroon ng pagbabaha at paglubog sa ilang bahagi ng mga coastal areas, lalong-lalo na sa may silangan. Maaaring lumubog din ang ilang kabahayan. Ang dagat ay magiging mas maalat na masama para sa mga bakawang gubat. Magiging masama rin para sa mga halamang dagat. Dahil dito, magiging mas kaunti ang pagkain para sa lamang dagat. Ang Sorsogon ay isa sa mga lalawigan ng Bicol Region na kinikilala ng World Bank para sa proyekto ng climate change adaptation. Ito'y matatagpuan sa landas na daanan ng bagyo sa mga baybaying humaharap sa Pasifiko. Ito ay may mababang linya na baybayin kaya't malaki ang pagkakalantad nito sa mga kaganapang may kinalaman sa pagbabago ng klima. Ang may pinakamababang coastline sa Sorsogon ay ang mga bayan ng Prieto Diaz, Gubat at Matnog. Identified few times in my province kasi nakita nila natin high-rise ng sea level in very low area. May nakita nila ang difference. So kung hindi namin gagawa ng paraan ito, the community that is next to the sea ay talagang mga. Sa pagdating ng bagyo at kalamidad, maraming mga pribadong pag-aari ang nasisira. Ang mga napinsalang bahay sa Bagakay ay umabot sa 10 million at 4.5 naman sa Rizal. Ang mga pampublikong gusali ay hindi rin nakaligtas at umabot ng 5 million ang pinsala. Pabagsak ang produktibo ng baybay dagat at mga gamit yaman sa Bagakay. Ito ay umabot sa 650,000 na lamang. Sa Rizal naman ay 2.2 million na lamang sa dahilan ang huling 5 kilo na isda sa bawat araw ay bumaba sa 3 kilo na lamang. Hindi pa namin ng mga support namin na sa video. And this is what I want to happen in the whole policy setting in 2020 to have a relocation site in those people who are in this country. Maraming ang pagbabago ang dapat isagawa di lamang sa lalawigan ng Sorsogon, kundi sa lahat ng komunidad na lantad sa climate change upang maibsan ang mga sakunang idudulot nito. Mga simpleng paraan na pwedeng gawin ng mga mamamayan ay ang pag-iwas ng pagbuga ng mga greenhouse gases. Kailangang pangalagaan ang tubig, mga puno at halaman na sumisipsip dito at bigyan ng halaga ang kalikasan. Ang mga lokal na pamayanan o LGUs ay maaaring maglinang ng mga kakaibang paraan na gamit ang mga lokal na kakayahan at likas yaman. Ang ilan pang paraan ay pagkakaroon ng mga masusing pag-aaral bago isagawa o itayo ang mga seawalls at dikes o iba pang pamproteksyon na istruktura para makasiguradong ligtas ito at hindi dagdag gastos lamang. Ang mga lupa sa tabing dagat ay hindi na dapat payagan na maging pampribado. Ito ay dapat ilaan para sa turismo at pangkalahatang gamit. Dapat palakasin ang pangangalaga ng baybayin dagat o ng Integrated Coastal Zone Management Program sa pamamagitan ng masinop na pagbabantay ng mga bagong nangyayari at malaki rin ang maitutulong sa pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor.
ang academe para sa technical na kaalaman, sa mga non-government organizations upang makakuha ng mga pagsasanay o training, at pwede rin lumapit sa mga pribadong institusyon para sa pinansyal na tulong. At dapat makibahagi sa mga paraan at panukala na isinasatupad ng ating gobyerno. Ang mga rekomendasyon para sa paghahanda sa sakuna o ang tinatawag na disaster management strategies ay ang paggawa ng batas upang ipagbawal ang pagtayo ng bahay at anumang istruktura sa mga lugar na mapanganib sa baha, paglubog o pagguho ng lupa. Kinakailangan magkaroon ng hindi bababa sa 20 metrong pagitan o buffer zone mula sa linyang pinagmumulan ng high tide at sa pinakamalapit na istruktura. Huwag nang pabalikin ang mga tao sa mga strukturang napatunayan na mapanganib. Isama ang land use plan sa coastal zones. Palaguin ang mga bakawan. Isama ang mga katubigan sa National Integrated Protected Areas System o pinagsamang sistema ng pamahalaan ukol sa mga protektadong lugar. Isatupad ang batas sa pagmimina at pagtatanim ng mga puno upang maiwasan ang pagguho ng mga pangpang sa tabing ilog at sa tabing dagat. Ang pag-aangkop ng pagbabago ng klima o climate change ay importante at kinakailangan sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga bansa sa East Asia. Sa pakikipagtulungan sa lahat ng ahensya at sektor at sa pambansa at lokal na pamayanan, tiyak na makakaangkop ang lahat ng sambayanan sa pagbabago ng klima, lalong-lalo na ang ating mga kababayang naninirahan sa mga tabing dagat. Kinakailangan lamang natin itong tanggapin, harapin at isama sa paraan ng ating pamumuhay.